Job chapter 1 verses 20 and 21. Okay, ang sabi po ng Job chapter 1 verses 20 and 21, naked came I out of my mother's womb, and naked will I return thither. The Lord gave, the Lord that taketh away. Blessed be the name of the Lord. So let me share with you this morning the message I entitled, Always Bless the Name of the Lord. Always bless the name of the Lord. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this beautiful morning. Thank you for another opportunity to study and hear thy precious words. I pray, O Father, that you will continue to guide us. May you again empower your humble servant. May you reach the heart of all the viewers, the Believer's Breakfast. And please, Lord, bless each and every one of us. Again, I would like to commit to you this online ministry, O God. Bless me, Lord, and use me, Lord. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. So, I believe we can say that Job is one of the most popular Bible characters. Yes, madalas po nagagamit natin pong example si Job, lalo na po sa usaping pagsubok, sa usapang mga hamon sa buhay. Mga Kristiyano, gusto ko pong malaman nyo na ang pagka-Kristiyano natin ay hindi po nagiging dahilan para tayo po'y maging exempted sa mga challenges sa buhay. In fact, kung magiging honest po tayo, may mga pagkakataon pa nga na sa ating kalagayan bilang Kristiyano, talagang mararamdaman nyo po yung pong puwersa ng kaaway. Mga atake po ni Satanas sa ating buhay, and that is exactly what happened in the life of Job. Makikita nyo po na sa buhay po ni Job, hindi biro po ang naging pag-atake ni Satan. Minsan nabanggit ko po sa inyo that if we will consider the attack of Satan in the life of Job, okay, Job attacked by Satan financially, physically, mentally, emotionally, socially, and even spiritually. Financially, sapagkat yung mga alaga niyang hayop ay masasabi po natin na talagang nasalanta, at makikita rin po natin na talagang emotionally sapagkat namatay ang lahat ng kanyang anak sa isang pagkakataon. So, socially o physically sapagkat siya nagkasakit ng hindi bibirong karamdaman. And socially sapagkat mga kaibigan po niya ay medyo umiwas at nag-isip na ng hindi maganda sa kanya. Mentally sapagkat maaring magulo ang isip mo sa lahat ng mararanasan mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Job. Spiritually, because even the wife of Job affected na po at talagang yung kanyang naging statement ay parang statement na rin po ng isang hindi mananampalataya. Sinabi po niya kay Job na sa lahat ng nararanasan niya, wilt thou retain thine integrity? Curse God and die. So that is actually the attacks of Satan in the life of Job. And I'm telling you, the same thing is true in the lives of the many believers even nowadays. Okay? Maybe as you listen to this message, presently, medyo under attack ka mentally, physically, financially, emotionally, or even spiritually. So, let me share with you, mga kapatid, ang napakagandang matututunan po natin at example na makikita po natin sa buhay po ni Job. Ang kanya pong naging pahayag na ito para sa akin ay naging malaking hamon sa ating buhay bilang Kristiyano. Sabi po ni Job, nung kanya pong maranasan na talagang ang kanyang negosyo ay naapektuhan, ang kanyang mga anak ay namatay, so ang kanyang naging kaisipan ay ang bigyan pa rin ng kapurihan ang Panginoon. Kaya po yung teksto po natin, napakaklaro. Hinarap niya ang realidad at ang katotohanan sa buhay. Ang sabi niya, hubad akong naparito sa mundong ito. Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Naked came I out of my mother's womb, and naked will I return thither. Kaya para sa kanya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon.
Kamusta po tayo sa ating pong mga ataking nararanasan? Kamusta po tayo sa pagharap natin sa mga challenges sa ating buhay bilang mananampalataya? Mga kapatid, mga minamahal, minsan po ay naibigay ko po sa inyo ang mensaheng magpapaalala sa atin ng kung ano po ang dapat every time that we are facing trials, testings, challenges, struggles, or even attacks of Satan sa ating pong mga buhay. Alam niyo po, ang konteksto nito, yung Panginoong Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang very confident at talagang, kumbaga, sa hamon niya kay Satan, He is very confident in telling Satan kung sino si Job. Ang sabi niya, "Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, one that feareth God and sheweth evil?" You know, parang iniisip ko po, na imagine sometimes pagka may taong nagsasabi kung sino tayo, especially kung nagsasalita ng mga positibong bagay patungkol sa atin, minsan ang lakas-lakas ng impact nito at encouragement nito sa atin. Just try to imagine if we will experience like what Job experienced, that God Himself is actually the one telling Satan kung sino si Job. Mga kapatid, ito po ay mapangahawakan sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi. Ang Diyos po mismo ang nagsabi na si Job ay upright, na si Job ay God-fearing, na si Job ay talagang lumalayo sa kasamaan. So, meaning to say, ito po ang totoo patungkol kay Job. Minsan yung comment ng mga tao sa atin, yun lang po yung inaakala nila, yun lang po yung iniisip nila. But alam niyo po sa ating mensahe ngayon, how about if like Job, we are doing the will of God in our life. We are trying our best na talagang to live righteously. Yung mabuhay talaga ng maayos. Yung pong tinatawag nating lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. How about if like Job, in spite of the fact that God Himself is the one na nagsasabi kay Satan, na siya po ay upright, siya po ay God-fearing, tapos papahintulutan na makaranas siya nung kanyang mga naranasan. Paano po kaya kung tayo ang malalagay sa ganong situation? Mga kapatid, makikita nyo po na ang mga example na ipinakita ni Job, ang dapat sana mangyari din po na makita sa mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano. If we are claiming that we are believers, I believe the right pattern, the right example to follow is Job. Especially sa mga posibleng dinadaanan po natin o nararanasan po natin sa buhay nito. Ang isang makikita po nating magandang tularan kay Job, number one, his acceptance. Yung kung papaano po nahanda niyang tanggapin ang lahat ng bagay na pinapahintulutan ng Panginoon. You know, it is good to be reminded, Christians, na sa buhay po natin, dahil sa tagpo ng Diyos at ni Job, ipinakita po na talagang anumang atake ni Satanas, nahandoon po na kinakailangan po ang permiso ng Panginoon. And you know what? Hindi po pinapayagan ng Diyos na atakihin tayo ni Satanas nang wala po siyang gustong i-accomplish. You know, gusto po ng Panginoon na hiyain si Satanas sa kanyang maling iniisip kay Job. Okay? Gusto kasing palabasin ni Satan that the only reason why Job is faithful, it is because of the many favorable things na kanya pong nararanasan. It is because of the many blessings that he is enjoying in his life. You know, that is actually the way of thinking nito pong si Satan. Ang sabi ko lagi, ang nakakalungkot lang, kasi sa case ni Job, yung sinabi po ng Diyos patungkol kay Job ay totoo, kaya po yung sinasabi ni Satan ay kasinungalingan lang. Iniisip ko po kung ang ipapalit po na object sa labanan po ng Diyos at ni Satan, tayo, ang tanong po, hindi kaya magmumukhang tama si Satan? Na kaya lang tayo umaattend kasi maganda ang sitwasyon? Na kaya lang tayo active dahil marami tayong blessing?
na kaya po tayo positibo sa Diyos dahil wala pong mga hindi magandang sitwasyon na nararanasan natin sa ating buhay? Mga kapatid, ipinapakita po na nandoon ang kapahintulutan ng Panginoon, and I would like all of you to understand that if God is allowing things to happen in our lives, for sure, meron po siyang gustong i-accomplish. Meron po siyang purpose at yun po ang dapat maging particular po tayo. We need to understand and we need to learn this very truth na sa buhay po natin, if God is allowing us na medyo makaranas ng atake kay Satanas because nais ng Panginoon na patunayan kay Satanas ang genuineness po natin. And you know, it is good na matuto tayong tanggapin kung ano po ang mga pinapahintulutan ng Diyos na mangyari po sa ating buhay. Don't you ever question God sa idea po na ibe-blame natin siya. Sabi ko po, to question God, doon po sa idea ng inquiring. 'Di ba? Wala pong masama doon. Na talagang tuklasin natin, Lord, bakit po kaya nangyari sa akin to? Wala pong masama na ang question natin, ang pinaka-intensyon ay ang maalaman natin yung reason, yung dahilan kung bakit. Pero yung pong questionin natin ng Diyos, mga kapatid, na bine-blame po siya, yan po ang hindi tama sa usapang ikaw ay mananampalataya. Mga kapatid, we can see in the life of Job and in the example of Job, yung tinatawag nating acceptance. Natutunan po ni Job na tanggapin kung ano po ang mangyayari sa kanyang buhay. Kung tayo po'y Kristiyano, dapat po manampalataya tayo na ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. Nasa pangangalaga po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, higit kanino pa man, ang Diyos ang po pwede natin panghawakan. So, again, very clear na makikita natin, number 1, the acceptance of Job sa kanya pong nararanasan at naranasan sa buhay. Second, the assurance of Job. Makikita nyo po that the reason why the statement of Job is very firm, the Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Alam nyo po, kung ikaw ay merong katiyakan sa Panginoon, hindi ka basta magpapa-apekto or hindi mo papayagang may-accomplish ni Satan ang intensyon niya na tayo po ay maging negatibo at magrebelde sa Diyos. In spite of what Job experienced, because of his assurance from God, because of his awareness about God, ang sabi niya, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Naalala ko nga po si Abraham, na sa kanyang kasabikan na magkaroon po ng anak, maliwanag po na mula sa imposible, naging posible po ito. Binigyan po sila ng anak. Pero sinubok po siya ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, i-offer mo si Isaac, ang iyong kaisa-isang anak, ang anak na minamahal mo. I-offer mo siya sa akin bilang hain. At makikita po natin na talagang si Abraham ay talagang sumunod sa kung ano po ang sinabi ng Panginoon. At ang sabi pa nga po ng Biblia, and early in the morning, bumangon po si Abraham para sundin ang kalooban ng Diyos. You know, ako po sa pag-aaral ko sa Biblia, medyo tinitingnan ko po kasi sometimes ang ating pong nabibigyang pansin lang yung wordings, yung talata. Pero alam nyo po ba na magandang sa bawat pakikinig natin, pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po ba napakaganda na dinarama rin po natin ang puso ng Diyos? At dito nga po sa ating pong makikita sa example po ni Abraham, ito pong si Abraham, kaya pala confidently, mga kapatid, walang agam-agam na sumunod sa Diyos sapagkat meron siyang assurance sa idea po ng kung sino po ang Diyos sa kanyang buhay. Alam nyo, niliwanag po sa record ng Hebrews chapter 11 that the reason why easily ito pong si Abraham ay sumunod sapagkat siya po ay may katiyakan sa Panginoon. Ano po ba ang dapat katiyakan natin?
yung pong kung ikaw ay Kristiyano at kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Ang sabi po ni Paul in Romans chapter 8 verse number 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. If you are confident that you are in the will of God, that you are living in the will of God, if you are confident that you really love God, then yung tiwala po natin, dapat ilagak natin sa Kanya that everything na mangyayari sa buhay natin, maganda po ang gustong i-accomplish ng Panginoon. So si Job, nakatitiyak po siya, mga kapatid, na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya naman kahit po yung kanyang asawa na very much affected na, and humanly speaking, I believe that is very understandable because it is not easy for his wife na makita yung kanyang paghihirap. Kaya nga sinabi niya po, curse God and die. Pero makikita niyo po how Job rebuked his wife, and the reason why, because he is very much aware in the operation of God in his life. Kaya nga ang sabi niya, para kang unbeliever na nagsasalita. Thou speakest as the foolish women speaketh. What? Shall we receive good things in the hands of God? And if it seem evil, hindi natin tatanggapin? So mga kapatid, dyan sa statement na yan, makikita nyo po na si Job ay sobrang panatag, sobrang tiwala na ang Diyos ang siyang magpapasya. Mga kapatid, sa buhay natin, mas alam ng Diyos kung ano ang dapat nating maranasan. Kaya kapag meron tayong nararanasan, panghawakan mo na alam ng Diyos kung ano ang iyong pinagdadaanan. Alam ng Diyos ang iyong problema. Alam nyo, ang tema po namin ngayon dito, nothing is impossible with God, at medyo sumesentro po kami doon sa attribute ng Panginoon. And one of the attributes na binigyan po namin ng pansin is the omniscience of God, that God knows all things, that God knows everything, and because we believe na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, pangahawakan mo na wala kang karanasan, walang mga atake sa buhay natin, wala kang problema, walang struggles na hindi niya alam. Alam ng Diyos lahat yan. At ang dapat maliwanagan po tayo, alam din po ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. We just need to learn to trust the Lord completely. Mga kapatid, kamusta po tayo? Tayo ba'y may katiyakan sa Diyos? Ang makikita po natin kay Job, number one, his acceptance. Natutunan niyang tanggapin kung ano po ang nangyayari sa buhay niya. Isang paalala lang po, what I realize in my life, being a believer, is that my reaction cannot change the fact, mga kapatid, na ang akin pong nararanasan ay mararanasan talaga. Ang ibig ko pong sabihin, kung ako po ay mayroon pong pinagdadaanan, yung reaction ko po, hindi yun ang magiging solusyon. So the best thing to do every time that we are facing trials or even attacks from the enemy, ang pinakamagandang magagawa natin, tanggapin lang po natin at panghawakan natin na may Diyos na nakakaalam ng ating pong pinagdadaanan. Okay? So, at ang ating pong assurance, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. I do not know kung nagtitiwala po tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Makikita naman po yan sa reaksyon po natin. Kung ang reaksyon natin ay katulad po ng ipinakita po ni Job, na talagang from his heart, yun po ang sinabi niya, naked came I out of my mother's womb, and naked will I return thither. The Lord gave, the Lord that take it away. Blessed be the name of the Lord. Mga kapatid, ipinakikita po ng statement na ito, not just his acceptance, not just the assurance, but also his allegiance. We can see the allegiance of Job sa kanya pong statement. Alam niyo po, marami po kasi ang katapatan nakadepende sa sitwasyon. Ang katapatan nakadepende sa magandang karanasan. Mga Kristiyano, kung ang pag-uusapan relasyon po natin sa Diyos at kung ang pag-uusapan buhay po natin sa Diyos, sana po ang allegiance natin nasa Panginoon. Si Satan ayaw po niya na meron tayong allegiance sa Panginoon. Ang gusto pong gawin ni Satan, sabihan tayo, alis dyan sa Panginoon. Ang gusto po niya sabihin sa atin, kaya po inaatake niya tayo
para bang tinataboy niya po tayo sa ating lapit sa Panginoon. Ang gusto po niya, makita na mga Kristiyano, alis dyan, alis dyan, alis dyan. Pero ito pong si Job, hindi po. Hindi nyo mapapaalis basta-basta sa Panginoon because of His allegiance. Amen? So, how about us? Gaano tayo katapat sa Diyos? Gaano tayo kaloyal sa Panginoon? Gaano tayo kakapit sa Kanya? Mga kapatid, alam nyo po, ang isang magandang patunay ng allegiance ay yung katulad po ng three young Hebrews. Diba? In the statement of the three young Hebrews, remember the story of the three young Hebrews? Nung sila po'y ipapatapon sa burning fiery furnace sapagkat hindi sila lumuhod doon sa golden image. And then, nung sila po ay dito pong, when they were confronted by the king, ano po ang sabi nila kay King Nebuchadnezzar? We are not careful to answer thee in this matter, O king. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from that burning furnace, and He will deliver us from your hand, O King. So, yun pong statement na yun ay nagpapakita ng kanila pong assurance. Pero alam nyo po, ang very striking ay yung pong statement na, but if not. Okay? But if not, be it known unto thee, that we will not bow down nor serve the image that thou hast set up. So makikita nyo po mga kapatid, kasi ang sabi po ng iba, kung confidente na talaga yung three young Hebrews, bakit meron pa silang kung hindi? Di ibig sabihin nun, nagda-doubt pa rin sila, hindi pa rin sila sure? Mga kapatid, hindi po yun ang makikita nyo ron. Hindi po statement of doubt po yun. Nung sabihin po ng three young Hebrews, but if not, that is not a statement of doubt. That is for me, very clear, statement of devotion po yun. Na ang gusto nilang ipadama, iligtas sila o hindi sila iligtas, hindi pa rin po sila lilihis sa Diyos. Hindi pa rin po sila lalayo sa Diyos. Yan po ang kailangan natin. Mga Kristiyano, na anuman ang maranasan, mananatili sa Panginoon. Nako, kung titingnan nyo po at aamin tayo, 5 po ang 5 ng mga tao na kung saan po pagka nagsasabing sila po ay maglilingkod sa Diyos, nakadepende sa sitwasyon. Ang ibig sabihin, talagang meron pong mga situational basis, meron pong mga seasonal basis, di ba? Yung mga Kristiyano na depende sa season, depende sa situation. Mga kapatid, ang allegiance po na ipinakita ni Job, anuman ang sitwasyon, ang sabi niya, the Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Actually po, siguro si Pastor Jimmy, nagtataka po siya kung bakit hindi naman po talaga kami from the very beginning magkakilala. Pero nung pong time na ako po'y unang napunta dito sa UK, isa po sa ginusto ni Brother Marlon Tahuna, magkakilala po kami ni Brother Jimmy. And then, nakarinig na po ko ng maraming patotoo patungkol kay Pastor Jimmy. Yung kanya pong karamdaman, and in spite of his, masasabi po nating battle, yung naging karamdaman po niya, hindi po siya napatigil nito sa paglilingkod sa Panginoon. And because of that, nahulog po ang aking kalooban sa kanya. Na-challenge po ako, na-encourage po ako sa kanya. At alam niyo po, ito yung naging dahilan kung bakit ang amin pong friendship ay naging matatag at naging matibay. At napakalaking bonus po ni Pastor SP sa buhay ko po sa ministeryo. At ang mga pastors po dito sa UK, katulad po nila Pastor Bello. So, sila po ang ginagamit kong example sapagkat presently, nandito po ako, and the reason why I am enjoying ministering with them, it is because of their loyalty to God. It is because of their dedication to God. It is because of their devotion to God. Okay? Yun po yung reason kung bakit kami malalapit, mga kapatid. Kaya po, habang kumakalansing ang mga pinggan, gusto kong sabihin sa inyo na dapat manatili ang ating allegiance sa Panginoon. Amen? So, sa anumang kalagayan po natin sa buhay, don't serve God only because everything is favorable para po sa atin.
Maglingkod po tayo sa Diyos and let us always bless the name of the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, one of the popular statements of Job, the Lord came, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Malinaw na iyan po'y nagpapahayag at nagpapakita ng kanyang acceptance, ng kanyang assurance, at ng kanyang allegiance. Nawa ang message na ito ay maging paalala po sa mga nakakalimot sa katotohanan ng hamon sa buhay po ni Job. And you know what? Because of his acceptance, assurance, and allegiance, yes, he experienced so many struggles and battles and attacks of the devil in his life. Pero makikita niyo po na dahil siya po ay kinakitaan ng Panginoon ng katapatan, malinaw po na sa last chapter po ng Book of Job, talagang ang kanyang buhay ay pinagpalang higit at higit ng Panginoon. So if you really want God to bless our lives, mga kapatid, let us remain faithful. No matter what, whatever happen, just stay faithful. Mga kapatid, mga minamahal, magandang bagay po na ito ay ating matutunan sa buhay natin bilang mananampalataya. Well, sabi po ni Deep Thinker, akala ko Job's attitude. Hindi ba pwede rin po nating isama na napakahalaga ng tamang attitude sa anumang nangyayari sa buhay po natin? Mga Kristiyano, ngayong umagang ito, nawa muli po tayo na pagpala. Nawa muli po tayong, makikinig po tayong muli ng music, pero muli po tayong napaalalahan na nawa ng napakahalagang aral na ito. Example na makikita natin sa buhay ni Job. At ang akin pong isinyer po sa inyo, always bless the name of the Lord. Huwag niyo pong i-bless ang pangalan ng Panginoon dahil lamang po sa maganda ang ating sitwasyon. Sa nakikita ko po, if we will put understanding sa napakaliwanag na turo ng salita ng Diyos, mas higit ang tamis sa Diyos ng pagpupuri ng isang taong may pinagdadaanan. Higit na may weight sa puso ng Panginoon. Higit na mayroon pong masasabi nating lalim sa puso ng Panginoon. Ang pasasalamat, ang pagpupuri ng isang Kristiyano kahit siya po ay mayroong pinagdaraanan. So kaya muli po, maraming salamat. Nawa tayo po ay napagpala dito po sa ating pong tinalakay ngayong sandaling ito. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala ng iyong mensahe. Umaasa po kami na ito po'y nakapagpalakas sa aming buhay pananampalataya. Thank you, Heavenly Father, because in spite of our situation here, you gave me still an opportunity to share your word to your people. Salamat po sa mga loyal viewers ng Believers Breakfast. May you continue to bless them to meet their spiritual needs, O God. Again, we praise you, Heavenly Father, and thank you for the inspiration from the life of Job. We praise you, O God, and may we learn to always bless your name. Anumang sitwasyon ang aming pagdaanan, ang iyong pangalan ay aming papupurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.